Napangiti na lamang si Ariela Salvador nang magsimulang tumugtog ang musikang pangkasal. Hudyat nito ay ang kanyang paghakbang papalapit sa napakagwapong mapapangasawa niya. Ito ay ang kanyang kababatang si Jerome Samonte. Ito na ata ang pinakamaligayang araw ng buhay niya. Ang katuparan ng mga pangarap niyang maging si Mrs. Samonte. Sinasabing ang kasal ang pinakasagradong bagay na mangyayari sa buhay ng isang babae. Now this is it. Ikakasal na siya kay Jerome Samonte, ang lalaking kay tagal na niyang pinapangarap. Matagal na siyang may gusto kay Jerome, na anak ng ka-business partner ng Daddy Donald niya. Sa totoo lang, hindi nga siya halos pinapansin ni Jerome noong una. Ngunit sa tuwing may ginaganap na family business ventures, ay kasakasama siya ng kanyang amang si Donald Salvador. Dahil si Ariela lang naman ang nag-iisang tagapagmana ng napakalaking Salvador Ventures Association. Isang successful business organization na pagmamay-ari ng kanyang amang yumao na. Nagsimulang maging malapit ang loob nila Jerome noong palagi niya itong tinutulungan, lalo na pagdating sa business dahil hindi ito marunong. Mahigpit na tinututulan ng kanyang ama noon ang relasyon nila ni Jerome sapagkat sabi pa ng daddy niya, "That kid is a good for nothing, Ariela. I couldn't see my own daughter putting her feet into the deepest pit. Layuan mo ang lalaking yan." Sumilay ang matamis na mga ngiti ni Ariela nang maalala kung paanong tinututulan ng kanyang ama ang relasyon nila ni Jerome. Kung sino-sinong bodyguard pa ang kinukuha ng kanyang ama para lamang bantayan siya at hindi malapitan ni Jerome, napilit na inihiwalay ng daddy niya sa kanya. Mabuti na lamang ay nariyan ang kaibigan niyang si Tanya na siyang gumagawa ng paraan para matulungan sila ni Jerome. Her one and only best among the best friends she had. Ito ay walang iba kung hindi si Tanya Marquez, anak ng yaya niyang si Yaya Carmen, na napakatagal nang naninilbihan sa kanila bilang personal na tagapangalaga ng prinsesa ng mga Salvador. Tanya and Ariela become the best of friends simula noong naging tagapagtanggol niya ito sa mga bully sa paaralan. Palagi kasing binubuli si Ariela dahil sa kapangitan ng itsura niya. She has a dark skin, dark thick eyebrows, rounded deep black eyes, at malaking ilong na sinasabi ng mga bully ng campus noon na isang piksa kung wala lang ang dalawang malalaking butas dito. Ang kanyang mga labi ay tila labi ni Barracuda. Higit sa lahat, ang kanyang napakatabang katawan dahil sa gustong-gusto niya talagang kumain lalo na ng mga matatamis, katulad na lamang ng mga cake at ice cream. Wala siyang pakialam kung tawagin siyang dambuhalang baboy ramo. Ang mahalaga, she is faithfully showered with love by her family, friends, at pati na rin nitong si Jerome. Malapit na siya sa nakangiti at naghihintay na si Jerome. Ito ay sobrang gwapo dahil sa suot nitong tuxedo, the one and only love of her life. Mula sa hindi kalayuan, ay nasulyapan niya ang bodyguard niyang si Raymond, na para bang sinakluban ng langit at lupa sa hindi niya malamang kadahilanan. This leech, napakawalang iya talaga ng lalaking ito. Just wait, so I can find a reason to fire you. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking ito. Wika sa isipan ni Ariela na masamang tinitigan ng mga mata ni Raymond Falcon. Anak ito ng matalik na kaibigan ng kanyang ama na taga-Isla Kawit. Isang isla na nasa dulo ng El Puerto. But wait, why is it there's a very sad look in his eyes? Ang mga mata nitong laging iniiwasan ni Ariela tuwing nakatitig sa kanya dahil tila tinutunaw nito ang puso niya every time there's eyes meet. Pamilya sila ng mangingisda. Pinaaral ng kanyang ama si Raymond hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral sa kursong criminology. But she really doesn't like this man. Masyadong pasikat at hambog sa harapan ng ama. Well, he was really something dahil sa napakatalino nito at kaagad na nakapasa sa Napolcom. But to Ariela's disappointment, nag-apply ba naman itong bodyguard niya right after na he passes the Napolcom examination? Hindi pa niya nakakalimutan ng gabing narinig niyang nag-uusap ang amang si Donald at pati na rin si Raymond. Uncle, totoo po ang lahat ng sinasabi ko at hindi po ako gumagawa ng kung ano-ano mang pong kwento just to have your favor.
Dahil sa matagal ko na pong gusto si Ariela. I personally heard them. Napatutot sa bibig si Ariela sa narinig na gusto siya ni Raymond. But fact is man, how dare him? Alam naman itong may boyfriend na siya. At hello, Raymond Falcon? His name ranged a bell in their campus. He was a total jerk to the ladies. He was known a heartbreaker. Bakit? Actually, wala siyang pakialam. Raymond isn't inferior to Jerome when it comes to looks. Dahil napakagwapo nito. Sobrang ganda ng katawan. Naplatter pa ang puso niya nang minsang nakita niya itong nakubad. Doon pa mismo sa campus nila. And wait, hindi ba't he was her first kiss? Dive in, dive in, dive in. Sigaw ng mga baliw niyang kaklase na binigyan siya ng surprise party sa mismong kaarawan niya. It's college days sa business department nila. She was on the edge of the school's diving board at alam ng lahat na hindi siya marunong lumangoy. But she trusted Jerome. He will be there to save her. It's a friendly challenge na gagawin niya. Dahil sabi pa nga ng mga kaklase niyang lukaret, "No way, Jerome wouldn't save you." Hey, wake up girl. Hindi kayo bagay ni Jerome. Shh, who dares to save you? Hindi ka kayang buhatin ni Jerome, no? Ano ka, sinswerte? Sister dear, ito yung pagkakataon mong patunayan sa kanila na mahal ka ni Jerome. Don't worry, I'll back you up. It's her dearest best friend, Tanya. Tatalon? Tatalo na? Tatalo na? Nangangatog ang mga tuhod niyang nakatitig sa 10 feet deep pool. Hoy baboy Ramo, tahan ka ba? Bumaba ka nga dyan. Gulat na gulat si Ariela sa malakas na sigaw ng tumatakbo at humangos na criminology student na walang iba kung hindi si Raymond. Nawala sa konsentrasyon si Ariela at nadulas ang mga paa sa basang diving board. Oh my! The people around her gasped in awe nang tumalon si Ariela sa napakalalim na swimming pool ng paaralan nila. Ay naku! Tanga ba siya? Inis na hiyaw ni Jerome at iyang-iya sa ginawa ng girlfriend niya. Inulan siya ng tukso ng mga tao sa paligid niya. Jerome, ano ka ba? Iligtas mo siya. Puno ng pag-aalala na mukha ni Tanya nang makita ang utu-utong best friend na kumakawag-kawag ang kamay na lumulubog sa ilalim ng swimming pool. Pasensya na. Hindi ako marunong lumangoy eh. Natatarantang wika ni Jerome na napakamot pa sa ulo nito. Iligtas mo siya! Iligtas mo siya! Sigawan ng mga kaklase nila. Nagulat na lang si Jerome nang may matitigas na bisig ang humila sa kanya. Nagsalubong ang mga mata nila ni Raymond Falcon na nakatitig sa kanya na puno ng galit. Yari ka sa akin kapag may nangyaring masama kay Yela. Maangas na hinubad ni Raymond ang suot na pantalon at huli ang suot nitong puting t-shirt. Boxer short lamang ang natira sa suot nito at napasinghap na lamang ang mga naroong babae. Ang iba ay napatili pa at hindi mapigilang humanga sa kagandahang taglay ng katawan ni Raymond. Idagdag pa ang gwapo nitong mukha. Tinalo na Raymond ang swimming pool upang iligtas ang tangang si Ariela Salvador na sinalo ang lahat ng katangahan sa mundo pagdating sa pag-ibig kay Jerome. Nasa kailaliman na ng pool si Ariela na kumakawag-kawag ang mga kamay. Kay dali niyang lumubog sa ilalim. Ba't alam niyang ililigtas siya ni Jerome? Kaya may pag-asa pa siyang makakaligtas siya ngayon. Nabigla na lamang si Ariela nang maramdaman ang cramps sa binti niya. Dahilan ng pakikipaglaban niya na hindi lumubog sa ilalim. Baka ano pang mangyari kay Jerome ngunit parang hindi niya nakakayanin. Pakaramdam niya ay nauubusan na siya ng hangin at hininga. Parang mawawala na siya ng malay ng mga sandaling iyon at nagdidilim na rin ang paningin niya nang bigla na lamang marinig niyang merong tumalon sa pool. He saved me. Jerome, my hero. Nakangiting pinanawan ng ulirat si Ariela at wala na siyang malay nang may matitipuno at malakas na bisig ang humila sa kanya. Yela! Yela! Puno ng pagsuyo at pag-aalalang tinapik-tapik ni Raymond ang mukha ng dalaga na inakay niya papunta sa gilid ng pool. Nagsialisa na ang mga kaklase nito dahil biglang dumating ang swimming instructor ng paaralan at galit na galit ito nang malaman ang nangyari kay Ariela na anak ni Mr. Donald Salvador na may-ari ng universidad na ito. Raymond pumped Ariela's chest sapagkat hindi pa rin ito nagkakamalay.
I'm sorry, Ella. I was a little late. Tumikil siya at inihanda ang kanyang sarili sa isang mouth-to-mouth resuscitation. Napabugan ng hangin si Ariela at naisuka ang tubig na nainom galing sa pool. She was constantly flash-releasing her situation. Hindi siya inalika ni Raymond Falcon. Baka kung ano pang isipin ni Jerome sa kanila sapagkat parati naman itong nagsiselos kay Raymond. Her hand slipped. Isang nakakatulilig na sampal ang dumapo sa pisngi ni Raymond. Yela, how dare you to slap me? Hiyaw ni Raymond. You're kissing me. Naningkit ang mga matang biluga ni Ariela habang nagiinit ang pisngi. Ramdam niya pa ang mainit na labi ni Raymond sa mga labi niya. Ito kasi ang kanyang first kiss. Tanga ka ba talaga, Yela? O sadyang bobo ka lang? I'm not kissing you, no? It's a mouth-to-mouth resuscitation. Dahil hindi ka na humihingang tanga ka. Namumula ang mga mata ni Ariela at napakagat sa kanyang labi. Ang sakit talagang magsalita ng kumag na to. Kung mga kaklase niya ang magsabing baboy ramo siya, parang okay lang yan sa kanya. Pero bakit kapag galing sa dukha at pulubing ito, ay sobrang sakit talaga na parang napupunit ang puso niya ng pera-peraso. Inakala niya kasi na hinalikan siya nito, pero hindi naman talaga. Dahil doon, she can't even dare to look into his deep brown eyes dahil sobrang lapit na nila sa isa't isa. Ang lakas ng kabog ng puso ni Ariela na tila kanina pa gustong magwala under his man's beautiful gaze. Isusumbong kita kay Daddy. Sinamantala mo ako. You stole my first kiss. Mabilis na tumayo si Ariela at takmang tatakbo papalayo nang bigla siyang hilahin ni Raymond. The impact was a bit fierce, kaya nadaganan niya ang binata at muli silang nahulog sa pool dahil na rin sa bigat nito. Takot na takot si Ariela ng mga sandaling iyon. Ayaw niya na muling lumubog sa ilalim ng pool, but his strong arms surrounded around her waist, leading her arms to hold onto his broad shoulders. Napasinghap na lamang si Ariela nang magdikit ang katawan nila. She is feeling the heat emitted from his bare skin dahil sa basa at manipis na telang suot niya. Napaawang ang mga labi ni Ariela nang magdako ang mga mata sa mga mata ng gwapong savior niya na ngayon ay matiim na nakatitig sa mga mata niya. Now, Yela, this will be real kiss feels like. He then closed his beautiful eyes, closing the small space between them, and reached Ariela's cherry lips. Napatangang napatitig si Ariela sa napakagwapong kisser niya. He stole her first kiss. Her eyes shattered the realization as he defended the kiss, at mas lalong hinapit ang malambot na katawan ni Ariela papalapit sa katawan niya. She closed her eyes habang ninanamnam ang masarap na sandaling nararamdaman niya habang nasa mga bisig ni Raymond. Naririnig niya ang mabibigat na hininga ng lalaki. She was in a total daze and get carried away by the situation. Nagising na lamang siyang nasa gilid na sila ng swimming pool at walang kahirap-hirap siyang iniangat ng binata pakit ng pool. Wala sa sariling napasunod siya kay Raymond na ngayon ay isa-isang pinupulot ang mga damit. Naglalakad sila sa campus at wala itong suot na damit habang hawak-hawak nito ang mga kamay niya patungong garahe ng school tungo sa kotse ni Ariela. Nagiinit ang pakiramdam ng naglalakad na bride na si Ariela habang naaalala ang first kiss niya na inagaw ng walang yanyang bodyguard. Ngunit nagulat at napasingap na lamang ang lahat nang matikas itong naglakad. Sinalubong siya na may luha sa mga mata. Kagad siya nitong binuhat at dinala sa labas. Narinig niya pa ang sigaw ni Jerome. Hey, mangingisda! Put down my bride! Ano ba? Falcon! Sigaw ni Jerome kay Raymond na tila walang naririnig. Hindi kaagad nakapagsalita si Ariela. Hindi niya naiintindihan ang damdamin niyang nakikita itong may mga luha sa mga mata. Dinala siya nito sa loob ng bridal car. What are you trying to do, Falcon? Casual na tanong ni Ariela sa binata. Alam niyang wala itong gagawing masama sa kanya. Huwag kang magpakasal kay Jerome. Hindi ka niya mahal. Kiyamanan mo lang ang habol niya sa'yo. Umiiyak na wika nito. Naginagap ang mga kamay niya. Look, who is talking? Aren't you not referring to yourself? Na pera lang ang habol sa akin?
Bulyaw na Ariela sa binatang si Raymond. Yela, wala akong pakialam sa pera mo o kayamanan mo. Kung may nagmamahal sa'yo, ako yon at wala nang iba. Yela, mahal na mahal kita. Bakit ba hindi mo ako magawang paniwalaan? Dahil ba sa mahirap lang ako at walang pera? Yela, ako yung totoong nagmamahal sa'yo. Oo, galit na galit ako sa'yo. Dahil lang tanga-tanga mo. Hindi mo nakikitang niloloko ka lang ni Jerome. But Ariela, just this last time, I'm warning you. Kahit hindi mo ako magawang mahalin, it's okay. Huwag ka lang magpakasal kay Jerome, please. Nagulat si Ariela nang magdilim ang paligid niya when Raymond activated the tinted glass windows ng sasakyan. Hindi na sila makikita ng mga tao sa labas. Anong ginagawa mo? Sana'y makinig ka sa akin. Niloloko ka nila. May relasyon sila, Yela. Makinig ka. Niloloko ka lang nila at may masama silang balak sa'yo. Umiyak si Raymond habang nagpapaliwanag kay Ariela at napapailing naman ang dalaga. I don't know what you're shaming, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Nababaliw ka na ata kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan mo, and you are ruining my wedding. Hindi na natapos pa ni Ariela ang sasabihin nang bigla siyang kinabig ni Raymond at hinalikan sa labi. That kiss again. Ilang ulit na nga ba siyang hinalikan ng pangahas ng lalaking ito? Marahas na itinulak ni Ariela si Raymond, pero tila brasong bakal ang mga braso nito na humahapit sa bewang ni Ariela ngayon. Falcon! Impit na usal ni Ariela. Naramdaman niya ang mga luha nito na naglabas sa mga pisngi niya at ganoon na lamang ang pagkalusaw ng lahat ng inis niya sa binatang ito. Yela! Bulong nito sa pagitan ng mga labi nila. Napapikit si Ariela sa hindi may paliwanag na sensasyong kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Hindi niya ito kailanman nararamdaman sa tuwing kasama niya si Jerome. Raymond closed the space between them as he closed his eyes at muling siniil ng halik ang mapupulang labi ni Ariela. She closed her eyes in a moment. Bahala na sa sandaling itong mapapaubaya siya sa nararamdaman niya before she will be tied into being Jerome's wife. Bakit ngayon sa araw ng kasal niya lamang naramdaman ng ganito? Ikinawit niya ang mga braso sa batok na Raymond at kumanti sa bawat halik nito. Mapupusok na mga halik ni Raymond na nagpalito ng puso niya sa kasalukuyan. I love you, Yela. I love you so much. Bulong nito. She can feel the throbbing of her heart habang tinutugon ang nag-aapoy ng mga labi ni Raymond. Ray, usal niya sa pagitan ng mga ungol. Bakit nga ba siya nagkakaganito sa araw mismo ng kasal nila ni Jerome? Sunod-sunod nakatok sa bintana ang nagpagising sa natatangay na diwa ni Ariela. Sweetie, anong ginagawa ng lalaking yan sa'yo? Walang iya ka, ilabas mo si Yela. Sigaw ni Jerome sa labas ng sasakyan, na tila ba binuhusan ng malamig na tubig si Ariela, na nagmamadaling itinulak si Raymond papalayo sa katawan niya. The looks in Raymond's eyes makes her heart skip a beat. Nagmamadaling iniayos niya ang sarili at binuksan ang sasakyan. Yela! Tigil na Raymond sa braso niya. Huwag kang magpakasal sa kanya. Nakikiusap na wika ni Raymond habang hinablot naman ni Jerome ang kabilang braso niya at mahigpit siyang hinawakan. Yela! Huwag mo kong ipahiya sa harapan ng mga tao. Nagbabanta ang mga boses nito. Falcon, K-Bop, alam naming pera lang ang habol mo kay Yela. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Isa ka lang hamak na mangingisda na binihisan ni Tito Donald. Wala ka ba talagang kahiyan sa sarili mo, ha? Hindi ka nababagay kay Yela. Nagulat si Ariela sa narinig mula sa piyansi niya. First time niya itong narinig na magsalita ng masama. Yela, please, huwag kang magpakasal sa lalaking yan. Niloloko lang niya. Nagulat si Ariela nang itinulak siya ni Jerome at hinablot si Raymond papalabas ng kotse at sinuntok ito sa mukha. Hindi naman lumalaban si Raymond dito. Jerome, sweetie, stop it! Niyakap niya ang likuran ni Jerome. Malakas siya dahil malaki naman ang katawan niya. Duguan na ang gilid ng mga labi ni Raymond at nasugatan ang kilay nito. Ray, umalis ka na. Umalis ka na, ano ba? Hindi napigilan ni Ariela ang sariling singhan nito dahil sa awang-awa siya ngayon kay Raymond.
Alam niya sa sariling mabuting tao itong si Raymond Falcon. Kiela, come with me. Sumama ka na sa akin. Nagsusumamang wika ni Raymond. Ha? Raymond, nababalik ko na ba? Hindi kita mahal. At alam mo yan dati pa. Si Jerome ang mahal ko. Know your place. Isa ka lang bodyguard na kinuha ni Dad. At kahit kailan, at hindi ko ipagpapalit si Jerome sa isang kagaya mong tao. Anong ipapakain mo sa akin kung magiging tayo? Ano? Isda sa umaga? Sa tanghali at sa gabi? She doesn't mean to be rude, but she has to. Para tumigil na itong si Raymond. Jerome smirk at napangising hinapit ang katawan ni Ariela. That's my good girl. Let's go, sweetie. We are late in our wedding. Wika ni Jerome na inakay si Ariela papasok sa simbahan matapos itong dampian ng halik sa noo at tapunan ng masamang tingin si Raymond. Kitang-kita ni Ariela ang sakit na bumalatay sa mukha ni Raymond ng mga sandaling yon. Kaya hindi maintindihan ng babae ang kakaibang damdaming lumulukob sa puso para kay Raymond na iniwan sa labas ng simbahan na tahimik na lumuluha. Dumaan sa tabi nito si Tanya at inabutan siya ng panyo. Freaky, inirapan siya ni Tanya at sumunod sa loob ng simbahan. Nanlalabo ang mga mata ni Raymond sa luha habang naglalakad papalabas ng gate ng simbahan. Dinig niya pang muli ang tugtuging nagsisimulang tumulog. Hudyat upang muling maglakad ang bride patungo sa groom. Ginawa niya na ang lahat para hindi matuloy ang kasal ni Ariela kay Jerome. Ngunit siya ay napiko. Malaki ang pagsisisi ni Raymond kung bakit ngayon lamang siya nagpursiging sabihin kay Ariela ang nararamdaman. Kung sana ginawa niya ito dati pa, baka sana ay napasakay niya na ang babaeng pangarap at minamahal niya. Hindi sinasadyang mabangga ni Raymond ang isang taong papasok ng simbahan na may kausap ito sa telepono. Masamang tingin ang ipinakol nito sa kanya. Pinulot ng binata ang nalaglag niyang telepono at hindi sinasadyang mapakinggan ang pakikipag-usap ng taong yon sa kung sino man. Ma'am, nandito na po ako sa labas at naihanda ko na po ang yate na sasakyan ng bagong kasal. Natigilan si Raymond at nagkunwaring may tinatawagan para hindi mapansin na nakikinig siya. Binundol ng kaba ang puso niya nang marinig ang mga katagang yon patungkol sa bagong kasal. Naihanda ko lang ang lahat, ma'am. Ihanda mo na rin ang bayad. Nakangising wika ng lalaki at humitit ng sigarilyo. Hindi maintindihan ni Raymond pero kinakabahan siya para kay Ariela. Kaya't imbis na umalis ng simbahan ay nanatili siya roon upang bantayan si Ariela dahil masama ang pakiramdam niya sa lalaking yon. Mula sa hindi kalayuan ay pumwesto si Raymond at tinitigan kung sino ang kausap ng lalaking yon na naroon sa loob ng simbahan. Maya-maya lang ay nakita niya si Tanya na palingalinga at nagmamadaling lumapit sa lalaki. May dinukot ito sa loob ng bag na kulay puting sobre at iniabot sa lalaki. Kaagad rin itong bumalik sa loob matapos luminga sa paligid at nagbasid sandali kung may taong maaaring makakita rito. Nagmamadaling umalis ang lalaki sakay ng motorsiklo. Ngunit hindi pa ito nakakalayo nang isang itim na kotse ang bumangga sa kanya. Nabuwal sa tabi ng daan ang lalaki. Hoy, baliw ka ba? Hindi ka ba marunong magpatakbo ng sasakyan? Sigaw nito sa driver ng itim na kotse. Lumabas roon ang isang matangkad na lalaki na may matikas na pangangatawan, nakasuot ng faded na maong jeans na pinaresan pa ng kulay itim na t-shirt. Nakasuot ito ng itim na sunglasses na animoy Adonis sa kakisigan at lumapit ito sa kanya. Napaatras siya nang makita ang lalaking nabangga kanina sa labas ng simbahan. Kinabahan siya kaya kaagad niyang binunot ang kanyang baril at itinutok ito sa lalaki. Ano kailangan mo? Bago niya naiputok ang baril, ay kaagad niya itong nahawakan ng kamay niya. Nagsukatan sila ng lakas ng lalaki at napasinghap na lamang siya ng wala pang ilang minuto ay nagawa na nitong tanggalan ng bala ang baril niya. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa ng lalaki. Akmang tatakbo na sana siya nang maramdaman niya ang pagkahilo matapos tamaan ang ulo niya sa isang malakas na sipa mula sa lalaking bumangga sa kanya kanina. Natapos ang kasalan ni Jerome at Ariela. Napakasaya ni Ariela ng mga oras na to habang nakahawak sa mga bisig ni Jerome. Kasalukuyan na silang nasa hotel kung saan ginaganap ang resepsyon ng kasal. Nakangiti si Ariela habang kinukuhanan sila ng mga larawan. Siya na ata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa ng mga oras na yon.
Sinuri niya ang paligid at sinuyod ang tingin. Ngunit may kakaibang kirot ang puso niya nang hindi matagpuan ni Ariela sa mga mata niya si Raymond. Malamang ay umalis na ito at hindi na magpapakita pa sa kanya, lalo na sa nangyari kanina. Hindi napigilang nasalat niya ang mga labing kanina lamang ay inaangkin ni Raymond. Masama mang pakinggan dahil may asawa na siyang tao. Pero bakit tila may kiliti ang puso niya sa tuwing naaalala ang mga halik na iyon? Pilit na iwinaglit ni Ariela ang isiping iyon at itinoon sa asawa niya ang atensyon. Napangiti siya nang lumapit sa kanya si Tanya, ang matalik niyang kaibigan. "Congratulations on your wedding, Beshi. I'm so happy for you." Niyakap niya ang kaibigang nakangiti. "Salamat, Besha. Naihanda ko na ang lahat, Besh. Ako na ang bahala. And prepare yourself for your honeymoon. 1 linggo ang bakasyon mo. Don't worry, ako na ang bahala sa kumpanya mo." Kahit papaano ay napakalaki ng pasasalamat niya dahil palaging nandito sa tabi niya ang kaibigan. Dahil ito ang gumagawa ng mga kailangan niyang gawin tuwing may date sila ni Jerome o hindi kayo nagbabakasyon. She trusted Tanya so much. Hindi may paliwanag ang kabang nararamdaman niya habang lula na sila ng sasakyan patungong pier, kung saan naghihintay ang yate na pag-aari ng pamilya Salvador. Habang ang asawa niyang si Jerome ay kanina patahimik at nakatuon ng atensyon sa daan. "Sweetie, may problema ba?" Nag-aalalang tanong niya sa lalaking katabi. Magaan itong umiti at kaagad na nag-iwas ng tingin sa kanya. "Nag-aalala lamang ako. Ilang araw tayong mawawala sa kumpanya at si Tanya lang ang naiwan doon. You know, I don't trust that girl." Puno ng pag-aaling lang ang wika ng lalaki sa kanya. "Sweetie, kaibigan ko si Tanya. Matagal ng panahon, kaya't I trust her. At huwag kang mag-alala, naroon naman si Atty. Ramirez. Araw-araw kong kakamustahin ang kumpanya habang nasa bakasyon tayo." Bahagyang humilig pa si Ariela sa malapad na balikat ni Jerome. Naisip niyang napakaswerte niya at siya ang minahal ni Jerome sa dinami-raming babayang naghahabol dito noong nasa kolehiyo pa lamang sila. Napakabait ni Jerome sa kanya. Kailanman ay hindi niya ito nakitaan ng sama ng ugali at lagi itong nariyan para sa kanya. Lalo na noong mamatay na ang ama niyang si Donald. Lagi ito sa tabi niya at hindi siya kailanman iniiwanan. Sa wakas ay nakarating na rin sila sa pier. Inalalayan pa siya ni Jerome na bumaba sa sasakyan. Nasa balakang niya ang isang braso nito habang paakyat na sila sa yate, kung saan doon sila mananatili ng 1 linggo para sa honeymoon nila. Ang asawa niya mismo ang magpapatakbo ng yate, sapagkat sabi pa nito sa kanya, gusto siya nitong suluhin ng 1 linggo. "Sweetie, magbihis ka muna. Hintayin kita rito. Maghahanda lang ako ng mga kain natin." Masuyong wika ni Jerome kay Ariela. Maligayang umakyat si Ariela sa roof deck ng yate, kung saan naroon ang cabin nilang mag-asawa. Nagulat si Ariela ng pagbukas ng pinto ay may isang maliit na note ang nalaglag mula sa pintuan. "Yela, don't drink any wine na ibibigay sa'yo ni Jerome." Sandaling napatitig si Ariela sa maliit na mensaheng iyon. Isang tao lang naman ang gagawa noon, ang kanyang bodyguard na si Raymond. So galing na ito rito sa loob ng yate nila. Napapailing na tinago ni Ariela ang maliit na sulat na yon, pero hindi mapigilan ng malakas na pagtahip ng dibdib niya. Kilala ng puso niya si Raymond. Isa ito sa mga taong pinagkakatiwalaan niya maliban kay Tanya. Kahit minsan suplado ang binatang si Raymond, ngunit palagi itong naroon para kay Ariela. Sa tuwing nasa panganib siya noon, ito lagi ang nagliligtas. Ito ang laging nagliligtas sa kanya. Kaya lang hindi niya kayang suklian ang pag-ibig at pagtingin nito sa kanya dahil si Jerome lamang ang tanging minamahal niya. "Baby, I can't do this. Yes, hindi ko mahal si Ariela, pero hindi ko kayang pumatay ng tao, baby girl. Baka may ibang paraan pa tayo." Naikuyom ni Jerome ang kanyang kamao. Paano niya ba itong magagawa kay Ariela? "Whatever, kung hindi mo gagawin yan, baby, mawawala ako sa buhay mo." Nagtatampong wika ni Tanya na kausap ngayon ni Jerome sa telepono. "Kitagal niyo na akong sinasaktan. Nagtitiis lang ako dahil alam ko namang mahal mo ko. Pero baby, paano na ako ha? Tatanawin ko na lang ba kayo ni Ariela na masaya? Kapag hindi mo gagawin yan ngayon, hindi mo na ako makikita." Ilang minutong nakatitig si Jerome sa telepono niya.
pinatay na ni Tanya ang kabilang linya. Matagal na ang relasyon ni Tanya at Jerome. He falls for Tanya's beauty na wala itong si Ariela. Kaya niya lang niligawan si Ariela dahil sa kagustuhan ng mga magulang niya. Nung palugi na ang kumpanya nila, si Ariela at ang Salvador's Venture Association ang sumagip sa kanila. Kaya niya tinitiis ang napakapangit na mukha ni Ariela sa araw-araw. Idagdag pa, ang kulay itim na balat nito na parang namiminang karbon sa kabundukan at ang baboy na pangangatawan nito. Malayong malayo sa maputi at makinis na balat ni Tanya. Napakaamo at magandang mukha at sobrang sexy na katawan na hindi niya kayang tantanan. Napalunok si Jerome na sinulyo pa ng relong pambisig. Alas 4 na ng hapon. Kailangan nang makainom ni Ariela ng pampatulog. At pagkatapos noon, ay iwan niya na ito sa loob ng yate sa pagkagat ng dilim. Dahil alas 6:30 ng gabi ay sasabog na ang yate. Mamamatay si Ariela at mapapasa kanya na ang lahat ng ari-arian nito. Pagkatapos, ay mapapakasalan niya na si Tanya. Mapapasa kanya na ang babaeng matagal nang iniibig ng kanyang puso. Naihanda niya na ang lahat, pagkain at inumin. Napabuntong hininga na lamang ulit si Jerome at niluwagan ng ties na suot niya. Napalingon siya nang makita si Ariela na pababa sa hagdanan. Naibugan niya pa ang alak na iniinom nang makita itong nakasuot ng maiksi at manipis na nighties at kulay pink pa na lalong ikinasama ng mukha nito. "Hi sweetie," nahihiya pang pagbati sa kanya ni Ariela. Sa wakas ay naisuot na niya rin ang regalo sa kanya ng kanyang best friend na si Tanya. Iniisip niya na perfect ang magiging gabi nila ni Jerome. Jerome smirked upon looking on his wife with disgust. Nakakairita talaga ang presensya nito, pero konting tiis na lamang, he can get rid of this woman na. Sweetie, bakit ganyan ang suot mo?" Nag-aatubiling na pakamot sa ulo si Jerome at umiwas ng tingin kay Ariela. Nakakatakot itong tignan. Ano ba ang naisip nito? At bakit nagsuot ito ng ganito? Kung si Tanya pa siguro ang nagsuot nito, then he will easily get a rose. Hindi ba bagay sa akin, sweetie? It's our first night, so why should I wear? Napanganga si Jerome sa sinabi ni Ariela at napaatras na napakapit sa mesa nang makitang lumapit sa kanya si Ariela. "Damn this woman, ang kapal ng mukha ng baboy ramong to. Ahakitin pa ata ako." Bago pa nakahuma si Jerome, ay nakalapit na sa batok niya si Ariela. "I love you, sweetie." Bulong nito sa tenga ni Jerome na lalong ikinadiri ng lalaki. Sweetie, let's take it slowly. Mahaga pa naman. Saka naugutom ako eh. Kanina pa kita inaantay na bumaba. Nakangiting wika ni Jerome na humawak sa bewang ni Ariela at dahan-dahan itong inilayo sa katawan. "Sweetie, kumain na muna tayo, okay? Nakahanda ng pagkain." Nakangiting saad niya kay Ariela at inakay ito upang makaupo sa inihanda niyang upuan. Hindi na nagkaksaya pa si Jerome ng oras at ipinaghanda niya ng pagkain sa Ariela sa pinggan nito upang makalayo sa mga paghawak-hawak nito sa katawan niya na ikinakadiri niya talaga ng gusto. "Kain na." Sweet na wika ni Jerome at sinubuan siya ng pagkain. Isa ito sa dahilan kung bakit lalong minahal ni Ariela si Jerome. Jerome is very sweet sa kanya, lalo na sa tuwing kumakain sila. Lagi nitong inihahanda ang mga paborito niyang pagkain at ulam, lalo na ang ice cream, sweet cakes, pastries, at taba ng baboy. Kabaliktaran dito ang bodyguard na si Raymond na lagi siyang pinapahirapan kapag kasama ito. Pinapakain siya ng gulay, prutas, at kung ano-ano pang pagkain na ayaw talagang pumasok sa panlasa niya. Minsan pa siya nitong pinilit na mag-ehersisyo kasama ito dahil tinakot siya nitong mamamatay ng maaga sa high cholesterol. Halos mamamatay na siya sa araw-araw na yon na isinasama siya ni Raymond sa pagmamountain hiking nito. Mabuti na lamang at sinunto siya ni Jerome. "Here's your drink, sweetie." Inabot sa kanya ni Jerome ang red wine na nasa kopa na kaagad namang ininom ni Ariela. Huli na nang maalala niyang binalaan pala siya ni Raymond na huwag uminom ng mga inuming binigay sa kanya ni Jerome. Sandaling natigilan si Ariela
Ngunit nagkibit balikat na lamang siya dahil wala namang nangyayari sa kanya matapos inumin ang alak na iyon. Tumayo si Jerome sa kinauupuan, lumapit kay Ariela at niyakap ito pagkatapos ay pinataka ng malamyos na halik sa noo. Sleep well, sweetie, at huwag ka nang gumising pa. Napatiimbagang hinagod ni Jerome ang likuran ni Ariela. I'm sorry, Ariela, pero ito lang ang tanging paraan kong alam to get rid of you. Ayaw sana kitang patayin pero I have no choice, Ariela. Malungkot na saad ni Jerome. Sa inaantok na diwa ni Ariela ay nakita niya ang asawa na nagmamadaling nagsuot ng jacket at lumabas ng yate. Gusto niya itong tanungin kung ano ang nangyayari kaya tumayo si Ariela na umiikot ang paningin. Nakita niya si Jerome na nagmamadaling sakay ng bangkang demotor. Napatitig siya sa orasan na nakasabit sa wall ng yate. 6:00 na ng gabi. Saan ba pupunta ang asawa niya sa ganitong oras ng gabi sa unang gabi ng kasal nila? Umiikot ang paningin ni Ariela at bumagsak sa sahig. Malakas na kalabog ang maririnig matapos bumagsak si Ariela dahil sa malaking pangangatawan ng babae. Ngunit may kung anong kirot sa puso niya nang maalala ang sinabi sa kanya ni Raymond doon sa simbahan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa karagatan ng gabing iyon mula sa loob ng cabin nilang mag-asawa. Yela, niloloko ka lang ni Jerome. May masama silang balak sa'yo. Umaalingaw-ngaw yon sa utak ng inaantok na kamalayan ni Ariela. Huwag mong inumin ang kahit na anong ibibigay sa'yo ni Jerome. In an instant, ay naramdaman ni Ariela ang mainit na paligid niya. Makapal na usok at nanggangalit na apoy ang nakapalibot sa kanya. Nasusunog na kasi ang yate. Raymond, save me! Huling mga katagang namutawi sa labi ni Ariela matapos na nawala ng malay. Huli na nang dumating si Raymond sa lugar na iyon. Malapit nang matupok ng apoy ang yate. Yela! Sigaw ni Raymond. Kung sana ay napaamin niya ng maaga ang mga taong inutusan nila Tanya at pati na rin ni Jerome. Sana ay maaga siyang nakarating sa lugar na iyon bago pa man sumabog ang yate. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ni Raymond na tumalon sa dagat mula sa sinasakyang bangkang demotor. Hanapin niya si Ariela. Gaano man kadelikado ang kanyang gagawin, kahit pa ito'y kanyang ikamatay, basta't mailigtas niya lamang si Ariela. Mabilis ang paglangoy ang ginawa ni Raymond hanggang sa makalapit na nga siya sa nasusunog na yate. Yela, be safe. Ililigtas kita. Nariyan na ako, Yela. Nararamdaman niya ang sobrang init ng nasusunog na yate. Nang makalapit dito, ay parang hindi niya kakayanin ang init. Tumilapon sa karagatan ng katawan ni Raymond nang may muling sumabog sa loob. Kasabay noon ay ang tila pagkahilo ng binata sa lakas ng impact ng pagsabog. Nang nakikita niya ang isang katawang nakataob sa isang surfing board. Yela, hindi may paliwanag ang siyang nararamdaman ni Raymond ng mga oras na yon nang makita ang sunog na katawan ni Yela na nakataob sa surfing board. Nakaagad namang nilangoy ni Raymond. Hindi niya iniinda ang nararamdamang pagkahilo at mas nanaig pa ang kagustuhang mailigtas sa panganib si Ariela. Nagising si Ariela sa isang hospital bed. Palinga-linga siya sa paligid at nakita niya ang lalaking katabi na nakaswero rin. It's her bodyguard, Raymond. Napapikit si Ariela at pilit na inaalala ang nangyari sa loob ng yate. Napakatinding init ang nararamdaman ng inaantok na diwa ni Ariela. Naaalala niya ang lahat ng sinasabi ni Raymond na babala sa kanya. Kung ganoon, ay may nilagay si Jerome sa inumin niya, kaya ganito ang naramdaman niya. Hinablot ni Ariela ang suot na kwintas na may pendant na pana at pati na rin palaso. Regalo ito sa kanya ni Raymond. Inubos niya ang lakas upang sugatan ang sarili gamit ang pendant ng kwintas to keep herself awake. Nakaramdam siya ng hapdi at tumitinding init. Kailangan niyang makalabas ng apoy. Nararamdaman ni Ariela ang matinding init. Kaya't gumapang na lamang siya sa sahig to breathe an air dahil tila wala na siyang hangin. Natupok na ng apoy ang taas na bahagi ng yate nang may bumagsak sa kanyang bagay, isang surfing board. Falcon, save me! Maigpit na kumapit siya sa surfing board at napapikit na lamang.
Sana'y naniwala siya kay Raymond. Sana'y sumama siya rito kaysa magpakasal kay Jerome. Kung sana lang ay nakinig siya sa gwapong bodyguard niya na naglalahad ng pag-ibig sa kanya, ay biglang sumabog naman ang tangke ng LPG at tumilapon ang nasusunog na katawan ni Ariela sa tubig dagat habang maigpit na nakakapit sa surfing board. Napangiwi siya sa sakit ng katawan sa bahagyang pagkilos niya. Nasunog ang halos buong katawan ni Ariela. Napahawak siya sa kanyang muka, ngunit galaw na lamang ang pagkabahala niya nang maramdaman ang gaspang ng balat niya sa mukha. Pati kasi ang mukha niya ay nasunog na rin. Napadako ang tingin niya nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. It's Attorney Sanya Ramirez. Ariela, salamat sa Diyos at nagising ka na rin. Nagmamadali itong pumasok at lumapit sa dalaga. Tinawagan ako ni Raymond. Sinabi niyang sunduin ko kayo sa baybayin dahil may nangyaring masama sa iyo. Thank you Lord. Mabuti na lang at naligtas ka ni Raymond. Ang walang hiyang Jerome na yan ay magbabayad siya sa ginawa niya. Hindi na siya makakalabas pa ng kulungan sa kabaliwan niya. Galit na sa adnisan niya. Anong nangyari? Napapailing ito. Oo nga pala. 2 araw na itong walang malay. Pinadakip ko sa mga pulis ni Jerome at Tanya dahil suspect sila sa nangyaring pagsabog sa yate. Pakawalan mo sila. Sabay na napatingin sina Sanya at Ariela sa kinahihigaan nitong si Raymond. Nagising na ito at bahagyang bumangon. Isinandal nito ang ulo sa headboard ng hospital bed. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ni Ariela kay Raymond at nakakunot ang noo. Wala tayong ebidensya laban sa kanila, kaya hindi tayo mananalo sa kaso. Palabasin mo sila nang sa gayon ay gawin nila ang mga bagay-bagay na nais nilang gawin nang magkaroon tayo ng ebidensya laban sa kanila. Nakapikit na paliwanag ni Raymond. Hindi ba sinabi mong nahuli mo yung taong inutusan nilang maglagay ng bomba sa yate? Tanong ni Attorney Sanya, pinsan nito ni Ariela. Pinatay ko na. Binaral ko sa ulo matapos niyang sabihin sa aking sasabog na ang bomba 20 minuto na lamang. Seryosong sad dito at tumalikod sa kanilang dalawa. Napatanga si Ariela sa narinig at hindi makapaniwala sa narinig na sinabi ng kanyang bodyguard. At alam niyang suplado ito, pero hindi niya inaasahang papatay ito ng tao dahil sa kanya. So ano ang binabalak mo? Tanong ni Ariela sa lalaki. Let them out in the prison. Bibili tayo ng bangkay. Sunugin natin at sabihing si Ella yon dahil hinahanap pa rin naman siya ng mga Coast Guard hanggang sa ngayon. So they will start to act according to their plan. Dahil sigurado akong kakamkamin ni Jerome ang lahat ng ari-arian ni Ariela. Pagkasabi nun, ay muli itong tumalikod at pumikit. Kaagad na nagpaalam si Sanya sa pinsan upang gawin ang sinabi ni Raymond. Tama ito. At maganda ang planong gagawin nila para malaman nila ang totoong balak ng mga kalaban nila. Bakit mo ito ginagawa? Sigurado ka bang magagawa ito sa akin ni Jerome, ha? Baka nagkakamali ka lang, Falcon. Si Tanya, matalik ko siyang kaibigan. Baka nagkamali ka lang sa mga hinala mo. Nagulat si Ariela nang bigla itong bumangon at nagbabaga ang mga tingin na nakatitig sa kanya. Kailan ka ba magigising sa katangahan mong baboy ramo ka, ha? Then let's see kung mahal ka ba talaga ng Jerome mo. Bulyaw nito sa kanya. Pagkatapos ay tinalikuran siya at hindi na kinausap pa. Lumipas ang 3 buwan. Narito siya ngayon sa isang malaking bahay na may matataas na bakod. Dito siya itinago na Raymond Falcon kina Jerome at Tanya. Pero hindi na siya makatiis na hindi makita si Jerome. Sobra niya nang namimiss ang kanyang asawa. At wala na siyang balita sa anumang nangyari sa kumpanya nila. Kaya maaga pa lamang ay nasa labas na siya ng Salvador's Ventures Association na pagmamay-ari nga niya. Hindi pa siya pinapasok ng gwardya dahil sa hindi siya nito kilala dahil sa nasunog ang mukha niya sa nangyaring pagsabog ng yate. Sige po Manong, hihintayin ko na lamang po si Jerome Matanya. Magalang niyang saad sa security guard at naghintay doon sa tabi. Nakatalukbong si Ariela ng isang scarf upang itago ang sunog niyang mukha at hindi makita ng mga tao dahil sa mas nakakatakot ang mukha niya sa ngayon.
Kung dati ay pangit lamang siya, ngayon ay sobrang kahindik-hindik na ang mukha niya matapos ang nangyaring pagsunog. Parang nahihirapan pa rin siyang tanggapin na sinadyang pasabugin ng yate para siya ay mamatay na. At ang may pakana ng lahat ay sina Jerome at Tanya. Maya-maya pa ay dumating ang rumaragas ang kotse niya. Parang nabunutan ng tinik na tumayo si Ariela. "It's Jerome." Her heart skipped a beat nang makita ang lalaking minamahal na bumaba ng sasakyan. Akmang lalapit na sana siya rito nang umikot ito sa kabila at pinagbuksan ng pinto sa Tanya. At pagkatapos ay hinalikan ni Jerome ang kanyang best friend sa labi. Parang dinurog ang puso ni Ariela sa nakita sa di kalayuan. Ang lakas ng pagtahip ng puso niya nang makita niyang naghahalikan ng dalawa. Kaagad na hinapit ni Jerome si Tanya sa bewang niya. Hindi ito ang inaasahan at pinapangarap niyang makita sa araw na ito. Napasalampak na naupo si Ariela sa gilid ng building. Pumasok ang mga ito sa building, ngunit tumigil ito nang makita siyang nakaupo roon. "Hoy pulube, umalis ka nga dyan. Madudumihan mo yung building namin." Sigaw ni Tanya na lumapit pa talaga sa kanya. Kumuha ng 2,000 sa bag at itinapon sa mukha ni Ariela. "Get lost, pulube. Ayokong makikita ka ng mga business partners namin. Nakakasira ka ng imahe ng kumpanya." Pulyaw nito at sa kanya pa lamang napansin na pinalitan na pala ng pangalan ng kumpanya nila. Wala na ang Salvador's Venture Association. Naging sa Monte Ventures Association na ito. Naningkit ang mga mata ni Ariela sa nabasa. "Baby, let's go. Hinihintay na tayo ng mga business partner natin sa loob." Parang itinulos sa kinatatayuan si Ariela nang muling hapitin ni Jerome si Tanya sa balakang. Muli pa nitong hinalikan si Tanya sa kanyang tenga. Ang lalandi, nasabi niya na lamang sa kanyang sarili. What she saw disgusted her so much. Kung sana ay pinaniwalaan niya lang si Raymond. "Mga hayop kayo." Akmang hahabulin na sana niya si Tanya upang ito ay daluhungin. Nang bigla na lamang merong isang malakas na bisig ang pumigil sa kanya at itinali siya sa matitipunong braso nito. Ito ay walang iba kung hindi si Raymond. Kaagad siyang hinila na Raymond at ipinasok sa loob ng kotse na sinakyan nito. Sa kanya pa lamang napansin na nakasuot ito ng office suit. Malamlam ang mga matang tumitig siya sa gwapong mukha nito. Still he doesn't change. Kahit pumukha na siyang sunog na ulikba, lagi pa rin nariyan ito sa tabi niya. Umuwi sa tinitirhan niyang bahay. Inaalagaan siya. Pinagluluto siya ng makakain bago pa ito umalis. At umuwi kinagabihan na siya pa rin ang inaalala kung nakakain na ba siya o hindi pa. "Stop staring on me, Baboy Ramo. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Sinabi ko na kasi sa'yo na huwag kang pumunta rito. Dahil kami nun sa niya ang bahala sa lahat. Dahil ayaw kong makita mo sila at masaktan ka pa. Pero ang tigas-tigas ng ulo mo talaga. Kahit kailan ay hindi ka nakikinig sa akin. Kailan ka ba titinaw ha? Kailan mo ba matatanggap na hindi ka mahal ni Jerome at niloloko ka lang niya?" Mahaba ngunit mahinahong litanya nito kay Ariela. Napangiti si Ariela sa sarili. Ang mga ngiting iyon ay naging tawa at naging malutong na tawa. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas sa kakatawa, ay tumigil siyang may luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa naging masagana ang pag-agos ng mga luha niya sa mga matang nakatitig sa labas ng bintana. Napadako ang luhang mga mata sa kumpanyang pag-aari na pinalitan ng pangalan. Sobrang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga kong nagtiwala sa mga taong inakala kong mahal ako at hindi ako sasaktan. Pero sa huli, pera ko lang pala ang habol nila sa akin. Napatikim itong napalingon sa kanila pang tahimik na si Raymond. "Ano Raymond? Masaya ka na? Masaya ka na sa katangahan ko? Sa nakakadiri kong mukha? Bakit hindi mo ko nilayuan? Ang tigas ng ulo ko, hindi ba? Hindi ako nakikinig sa'yo dahil tanga ako. Ano? Pagtatawanan mo ako? Mumurahin mo ako? Lalaitin mo na ako? Ano pang hinihintay mo?" Napasigaw ito habang walang humpay ang pagtulo ng mga luha sa mga mata. Parang pinipiga ang puso ni Raymond sa nakikita at hindi niya kayang makita ang babaeng ito na ganito.
Pinaharurot na Raymond ang sasakyan at dinala si Ariela sa tutok ng bulubunduking bahagi ng lugar nila. "Get out, Baboy Ramo!" Seryosong saad na Raymond. Nang hindi siya kumilos, ay lumabas ito ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Kinaladkad siya ng binata at dinala sa tabi ng malaking punong kahoy. Kasalukuyan silang nasa tuktok ng bundok. Malamig ang simoy na dumadampi sa balat niya at nakatanaw sa malawak na syudad. "Ilabas mo ang lahat ng samaan ng loob mo. Sumigaw ka kung gusto mong sumigaw. Bugbugin mo ako kung gusto mong manakit." Seryosong saad na Raymond na nakatanaw sa malayo. "Ilabas mo ang lahat ng sakit sa puso mo at ihanda mo ang sarili mo. Dahil bukas na bukas ay lalabanan mo na sila at kukunin mo ang lahat ng pagmamay-ari mo." Napahagulgol ng iyak si Ariela, hindi dahil sa nangyaring kataksilan, kung hindi nang dahil sa lalaking nasa tabi niya, na kailanman ay hindi siya iniwan kahit ilang ulit niya pa itong ininsulto. Narito pa rin sa tabi niya ang lalaki at siya ay inaalagaan. "Bakit ka pa nandito ha? Bakit hindi ka umaalis? Bakit ka ba ganyan ha, Falcon? Wala akong kwentang tao. Hindi na ako mayaman. Wala na akong pera. Wala na akong isasahod sa'yo. Kit umalis ka na. Iwanan mo na ako at hayaan mo na lang ako." Hilam sa luhang wika ni Ariela. Ngunit nagulat siya nang biglang hablutin ni Raymond ang scarf na nakatalokbong sa sunog niyang mukha. Hindi man lamang ito nandidiring titigan siya ng puno ng pagmamahal. Hinawakan nito ang mataba niyang pisngi na nakakadiring tingnan. Nagulat si Ariela nang siilin siya ng halik ni Raymond sa mga labi. Tumulo ang mga luha sa mga mata nito, habang buong pagsuyong gumagalaw ang mga labi nitong nakalapat sa mga labi ni Ariela. Hindi ko yan gagawin dahil sobra kitang mahal, Yela. Kahit ano pa man ang mukha mo, wala akong pakialam. Hindi ang mukha mong pangit ang minahal ko, kung hindi ikaw. Ikaw bilang babae, ikaw bilang Ariela. Kaya ang sabihin mong leon ka, ay kamatayan ko na, Yela. Kahit galit ako, dahil napakatanga mo, pero mahal na mahal pa rin kita, Yela. At wala akong magagawa sa nararamdaman kong ito. Mahigpit na niyakap ni Raymond si Ariela at muling hinagka ng babaeng itinatangi ng puso niya. Parang naubusan ng hininga si Ariela nang malaman ang lahat mula kay Raymond at pati na rin kay Sanya. Pati ang pagkamatay ng ama niya ay kagagawan rin pala ni Tanya na siyang nahagip ng dashboard ng isang sasakyan na nakapark sa parking space ng Salvador's Venture Association. Tinanggalan nito ng brake ang sasakyan ng amang si Donald. Nakuha nila ang ebidensya matapos ang mahabang pag-iimbestiga ni Raymond. Habang si Jerome naman ang siyang gumagawa ng paraan na may transfer sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian ni Ariela na pinipigil naman ni Sanya. Kasalukuyang dinidinig ang kasong ito sa korte. "Freeze all my bank account, Sanya. Pati na rin ang finance department ng kumpanya. Oras na para bumalik ako." Nang uuyam na mga tinginang ipinukol sa kanya ni Raymond. "Sigurado kang babalik ka na? Para ano? Para mas lalo ka pang masaktan?" Asik ni Raymond sa kanya. "Kung gusto mong bumalik, pues ihanda mo yung sarili mo para kayanin mo ang lahat. Paano mong malalabanan si Jerome? Kung isang hawak lang ni Jerome at haplos sa'yo, ay nanlalambot ka na." Naniningkit ang mga mata ni Ariela sa sinasabi ni Raymond. Dahil sa ngayon, ay pagkamuhi ang nasa puso ni Ariela. Pagkamuhi sa mga taong dati pinagkatiwalaan niya. Kinabukasan, ay maaga siyang dinala ni Raymond sa ospital. Bagamat nagtataka, ay hindi na rin siya nagprotesta dahil hindi naman siya mananalo rito. Nagulat na lamang siya nang nakarap na sila sa isang plastic surgeon. Napatangang napatitig siya kay Raymond. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Ariela. "Mamili ka. Dati mong mukha o bagong mukha ang gagawin sa'yo?" Napatayo si Ariela sa harapan ng doktor at napatanga sandali bago nakapagdesisyon. Successful ang operasyon sa mukha ni Ariela. Walang alam si Raymond kung ano ang piniling mukha ng dalaga. Basta na lang itong nagdesisyon na ayusin ang mukha niya. Excited na naghihintay si Raymond sa dalaga at finally, tatanggalin na ang benda sa mukha ni Ariela. Napakagatlabi na lamang si Raymond habang nakatitig sa dalaga. Wala na ang mga sunog na balat nito.
Bumalik na ang pagiging makinis nito na kahit kayo manggi ang kulay ay napakalambot hawakan. Lalong napatulala si Raymond nang tuluyang maalis ang benda ng mukha ng dalaga. Pagkatapos silang bigyan ng instruction ay lumabas na nga ang doktor. Napatayo si Raymond sa kinauupuan at lumapit kay Ariela na nag-aatubiling tumingin kay Raymond dahil naroon na naman ang kakaibang kabog ng dibdib niya sa tuwing nakatitig sa kanya ang binatang ito. Yela, I miss you. Tuluyang nalito ang puso ni Ariela matapos mamutawi sa labi ni Raymond ang mga katagang iyon. Wala siyang binago sa mukha niya. Ipinatanggal niya lang sa doktor ang mga nasunog niyang balat. Nagulat si Ariela nang bigla siyang kabigi ni Raymond. Halos magdikit na ang kanilang mga ilong dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Lalong lumakas ang pagkabog ng puso ni Ariela nang hapitin pa siya lalo ni Raymond hanggang sa nagkadikit na nga ang kanilang mga katawan. Naramdaman ni Ariela ang kakaibang init na inihatid ni Raymond sa katawan niya. Isang pamilyar na sensasyon na kay Raymond niya lamang nararamdaman kapag kasama niya ito. Dati kay Jerome ay wala silang ganitong moment kagaya ng inihatid ni Raymond sa kanyang katawan. Umiwas ng tingin si Ariela sa binata, ngunit sinil siya nito ng malagablab na halik sa mga labi. Mga halik na nagbibigay sa kanya ng hindi may paliwanag na nadarama. Aminin man niya o hindi, si Raymond lang ang umahalik sa kanyang labi. At sa totoo lang, namiss niya ang mga halik ng binatang ito. Ray, mahina niyang usal nang maghiwalay ang mga labi nila. Bakit ganyan ka? Hindi ka ba nandidiri sa mukha ko, Falcon? Pangit ako. Napakapangit ng mukha ko. Namumuo ang mga luwa sa mga mata ni Ariela na napatitig ito kay Raymond. I don't care kung pangit ka sa harapan ng iba. Ang mahalaga ay mahal na mahal kita. Para sa mga mata ko, ikaw ang napakaganda sa lahat, Yela. At hindi ka pangit. Ipapakita ko sa iyo ang tunay mong kagandahan na hindi mo na ilalabas dahil sa masyado kang busy para magmahal. At pati na rin mag-alaga sa mga walang kwentang tao sa buhay mo. Sinipat nito ang pisngi ni Ariela at muling pinataka ng halik. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Ariela nang tapikin siya ni Raymond sa balikat. Nasa kwarto niya ito. Napatakip siya ng mukha nang nakita ang napakagwapong mukha nitong nakatunghay sa kanya. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong buhatin at dinala sa shower room. Maligo ka na. Kung ayaw mong paliguan pa kita. Bulong nito kay Ariela na nagpakiliti sa puso niya. Kaya upang itago ang pag-iinit ng pisngi, ay tinulak niya ito papalabas ng banyo. Binilhan siya ni Raymond ng iba't ibang klaseng branded na skincare na ikinagulat naman itong si Ariela dahil nakahilera na ito roon sa banyo. May iba't ibang uri rin ng moisturizer ng balat na kailanman dati ay hindi niya naisipang gamitin dahil kontento na siya sa kanyang sarili. Napangiti si Ariela sa naisip na magpapaganda siya simula sa araw na ito para sa binatang si Raymond na laging narito para sa tabi niya. Humihingal na si Ariela nang nakatatlong ikot na siya sa grounds ng subdivision na tinitirhan nila ngayon, ngunit hindi pa siya titigil at kakayanin niya pa. Kaya mo pa ba, Yela? Nag-aalalang tanong ni Raymond na sumasabay sa pagtakbo niya. Kaya ko pa. Humihingal na sagot ni Ariela. Pwede ka namang magpahinga kung napagod ka na. Wala namang pumipilit sa iyong magpapayat ka eh. Seryosong saad ni Raymond. Siguro ay ginagawa ito ni Ariela para magustuhan siya ni Jerome. Oras na magkita silang muli. Malalim na buntong hininga na lamang ang kumawala kay Raymond habang si Ariela ay nakangiting kumapit sa braso niya. Ay nako, nakakapagod. Ang layo pa ng punong yun oh. Turo ni Ariela sa lilim ng puno kung saan ay naroon ang sasakyan nila. Sinadya niya pang lambingan ang kanyang boses. Ay Raymond, ano ba? Napatili si Ariela sabay halakhak nang buhatin siya ng binata sa matipunong braso nito. Napakapit siya sa batok nito at malaya niyang natitigan ang prominenteng kagupuhan ng lalaking may kalong sa kanya. Hindi ba ako mabigat, Ray? Naglalambing na wika ng dalaga. Mabigat pero malakas naman tong braso ko, kaya okay lang. Kayang-kaya ang maganda kong baboy ramo. You can count on me.
Napakalawak ng ngiti ng sumilay sa labi ng binata pagkatapos sabihin yon kay Ariela, na ngayon ay tila na hipnotismong nakatitig sa kagupuhang taglay ni Raymond. Di bali nang tawagin siyang Baboy Ramo, kung ganito naman siyang alagaan ay willing siyang maging Baboy Ramo habang siya ay nabubuhay. Bakit nga ba hindi kaagad niya napansin ang kakaibang tinitibok ng puso niya kapag kasama niya ang binatang si Raymond? At ngayon niya lang naramdaman na may damdamin pala siya rito dati pa man. Siguro ay natabunan niyo ang mga pangarap niya balang araw na maikasal sa lalaking si Jerome. Makalipas ang 5 buwan, ay nakahanda na ang lahat para sa pagbabalik ni Ariela sa kumpanya. Excited na siya sa araw na iyon. Sa paglipas ng 5 buwan na kasama niya sa Raymond, ay naging malapit na ang loob niya sa binata, o mas tamang sabihin na natutunan niya na itong mahalin. Ibang-iba ito kay Jerome. Sa piling ni Raymond, ay natagpuan niya ang sariling napakasaya. Naramdaman niya kung paanong alagaan at mahalin ng tunay. 5 buwan siya nitong tinuruan ng healthy lifestyle at healthy living. Lalong-lalo na ay ang tamang ehersisyo ng katawan. Ang dating timbang niya na 80 kilograms, ngayon ay nasa 48 kilograms na lamang dahil sa pagdidisiplina niya sa kanyang sarili. Tinuruan na rin siya ni Raymond kung paanong mag-ayos sa sarili at paanong magsuot ng damit na naayon sa kanya. Napakagatlabi na lamang si Raymond na nakasandal sa sasakyan nang makita si Ariela na lumabas ng bahay niya. O pag-aari niya ang bahay na kasalukuyang tinitirhan nila. Naipundar niya ito sa loob ng ilang taong pagtatrabaho sa ama nitong si Donald Salvador. Napakaganda ng babaeng naglalakad papalapit sa kanya. Napakakinis ng morenang ito na binaghaya ng creamy dress na above the knee na kasalukuyang suot nito. Lumantad ang kagandahang itinatago ni Ariela sa ilang taong pagtatago nito sa napakalaking katawan. Napakaganda mo. Hindi napigilang puri ni Raymond sa dalaga. Ngunit nagulat siya nang bigla itong kumapit sa batok niya. Am Nanunod yung wika ni Ariela. Sandaling natigilan si Raymond at hinapit ang dalaga papalapit sa katawan niya. Yes, you are. Excited na akong makita ang mga taong yun sa loob ng kulungan. Pagbabayaran nila ang ginawa nila kay Daddy. Sa isipang makikita si Jerome at Ariela, ay doon nakaramdam ng panlulumo at kaba si Raymond. Alam niyang unti-unti nang nahuhubog ang loob ni Ariela sa kanya. Kaya lang ay natatakot siyang muling sumugal dahil baka matalo na naman siya ni Jerome. Sino ba naman siya? Isa lamang siyang hamak na bodyguard ng dalaga. Hindi mayaman at anak pa ng mangingisda. Nagdilim ang paningin ng binata sa isiping iyon. Tara na, malilate ka na sa meeting na ito. Malamig na wika ni Raymond at inalis ang mga braso ng dalaga na kumapit sa leg niya. Bagaman nagtataka, ay sumunod na lamang siya sa binatang biglang naging seryoso ang mukha at hindi na nagsalita pa. Sanya, para saan ba ang pagpapatawag mo ng board meeting? How dare you? Isa ka lang namang abogada ng pamilya Salvador. Patay na sila. You should know your place. Si Jerome na ang may-ari ng kumpanyang to. Palahaw ni Tanya nang makapasok siya sa loob ng opisina. Napangisi na lamang si Sanya sa narinig. Dahil kahit kailan ay ang kapal talaga ng mukha ng babae nito. Sanya, tigilan mo na nga ang pag-atake sa amin. Baka makalimutan ko pang pamangkin ka ni Sir Donald at alisin kita sa pwesto mo. Pagod na ako sa ginagawa mo. Hindi napigilang bulyaw ni Jerome kay Sanya. Hindi makagalaw ang kumpanya dahil sa pagpipris mo ng finance department, pati na rin ang bank accounts ng asawa ko. Sumusobra ka na talaga. Jerome, hindi ko magagawa ang pagpipris ng accounts ni Ariela without her permission. Kaya ibig sabihin nun, ay may permiso ako galing kay Ariela. Naniningkit ang mga mata ni Sanya. Niloloko mo ba kami? Patay na si Ariela bago mo pa ipris ang accounts niya at pati na rin ang finance department ng kumpanya. Pasensya na pero sumusunod lang naman ako sa anak ng may-ari ng kumpanyang ito. Nakangising sabi ni Sanya. Habang si Jerome naman ay pinukpok ng malakas ang mesa at naikuyom ang kamao nito. Sumusobra ka na talaga, Sanya. Matagal nang inuud sa ilalim ng lupa ang asawa ko. Stop messing around. You're fired. Napahingal na si Jerome sa galit. Baby, relax, okay?
Pang-aalo ni Tanya sa asawa niya. O tapos na silang magpakasal ni Jerome sa West. Isa na siyang Mrs. Tanya sa Monte. Nagulat sila nang bigla na lamang bumukas ang pintuan ng conference room. At mula roon ay naglakad si Raymond na may kasamang magandang babae na nakakapit sa braso nito. Gulat na gulat ang lahat nang makita si Ariela. Pero hindi rin sila sigurado kung si Ariela Salvador ba ito. Dahil ibang-iba na ang itsura nito. Napaawang labi ng lahat ng naroon, lalo na si Jerome at Tanya. Diretsyong naupo si Ariela sa upuan ng kanyang amang namatay at isa-isang hinagod ng tingin ng mga naroon sa conference room. Tumigil ang mga mata niya kina Jerome at Tanya na ngayon ay napatulalang nakatitig sa kanya. I'm so glad that I'm back. Hindi niyo ba ako babatiin? Nakatingin siya sa mga ito. Hindi naman sila makapaniwala na buhay itong si Ariela. Gulat na gulat sila sa kanilang nakikita. IZ, assist the people na tinawagan ko para baklasin ang signage ng mga samonte sa labas ng building. Utos niya sa sekretary niyang si IZ na ngayon ay maluha-luha sa kasiyang makita siyang buhay. Yes ma'am, masusunod po. Beshi, buhay ka? Akmang iyakap na sana si Tanya kay Ariela nang dumapo sa pisngi niya ang isang kamay ni Ariela. Puno ng puot ang mga mata ni Ariela na nakatitig ngayon sa dating matalik na kaibigan. Ariela, I'm sorry kung galit ka. I'm sorry kung nagpakasal kami ni Jerome. Akala ko kasi ipatay ka na eh. Pero nakahanda akong magparaya para sa'yo. Para sa'yo ay lalayo ako. Hindi ko na kayo guguluhin. Natatarantang wika ni Tanya at kinakabahan sa paraan ng pagtitig ni Ariela sa kanya. It gives her shiver down to her spine. Wala akong panahon sa iyo, Tanya. Akala ko isa kang kaibigan, pero isa kang ahas na pinatira ni Daddy sa pamamahay namin. Bulyaw ni Ariela na muling dumabo ang mga kamay sa mukha ni Tanya. Sweetie, that's enough. Walang kasalanan si Tanya sa lahat ng ito. Hindi napigilang lumapit sa kanila ni Jerome na nag-aalala sa kalagayan ni Tanya. 2 buwan pa man itong buntis sa anak nila. Isa ka pa. Bago pa siya makalapit kay Ariela, ay tumama sa mukha ni Jerome ang hawak nitong folder. Natigilang binuklat ni Jerome ang nasa loob ng mga folders na yon. It's a marriage termination paper na galing pa sa korte. Sweetie, hindi ako papayag na maghiwalay na lamang tayo. Look, hindi namin alam ni Tanya na buhay ka. But it doesn't matter. Ngayong nagbalik ka na. Pwede pa nating ayusin ang ating relasyon. Hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Maya-maya ay isang kamao ang tumama sa mukha ni Jerome. Ito ay mula kay Raymond. Damn! Napamura si Jerome na sinapo ang dugo ang labi. Umiigting naman ang panga ni Raymond sa inis kay Jerome. Natatakot siyang madadala si Ariela sa pagmamakaawa nito. Alam niya kung gaano kalambot ang damdamin ni Ariela pagdating sa lalaking ito. Ang kapal na mukha mo, Jerome. Tao ka ba talaga? Pero bakit ugaling hayop ka? Nakakuyom ang mga kamao ni Raymond habang inaakay si Ariela palayo kay Jerome. Tapos na ako sa konfrontasyon na to. Gusto ko lang sabihin sa'yo na wala ng bisa ang kasal natin. Dahil ang lahat palang iyon ay peke. Papasukin mo na sila, Sanya. Mula sa pintuan sa labas ay pumasok ang mga pulis na may dalang warrant of arrest upang arestuhin sina Jerome at Tanya. Mr. Jerome Samonte, arestado ka sa kasong attempted murder, falsification of documents, fraud and plaintiff, and you, Mrs. Tanya Samonte, ay arestado ka sa kasong pagpatay kay Mr. Donald Salvador. You have the right to remain silent. Any statement you make may be used against you in the court of law in the justification of our country. Kagad na pinusasa ng dalawa at dinala ng mga pulis. Nasa labi na sila ng kumpanya nang napalingon si Tanya kay Ariela. Ariela, pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Wala kang utang na loob sa lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo. Sigaw ni Tanya at napapailing na lamang ang dalagang si Ariela. Pinagbintangan mo lang ako, pero wala akong kasalanan. Hindi ko magagawang patayin si Tito Donald. Galit ka lang talaga sa akin dahil hindi ka minahal ni Jerome. Sino ba naman kasi ang magmamahal sa'yo? Napakapakit mo. Gumanda ka lang ng konti ngayon,
Dahil hindi ka nadambuhala. Bulyaw ni Tanya. Tanya, shut up. Tumigil ka na. Saway ni Jerome kay Tanya. Sandali. Si Jerome ay nagpupumiglas at lumapit kay Ariela. Sweetie, wala akong kasalanan. Look, ginawa kayong pag-transfer ng kumpanya sa pangalan ko so I can protect the company's interest sa pagkawala mo. Sweetie, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Please, sweetie. I miss you so much and I love you so much. Masyado akong nalulong sa kalungkutan sa pagkawala mo. Please, mag-usap muna tayo, Ariela. May luha ang mga mata nitong nagsusumamo sa dalaga. But instead, Ariela just put a smirk on her face. At bumalatay ang lahat ng sakit na idinulot sa kanya ni Jerome, lalo na si Tanya na itinuring niya ng kapatid. I had enough of your lies, Jerome, at hindi mo na mabibilog pa ang ulo kong muli. Napakalaki ng pagsisisi ko kung bakit ako nagpakatanga sa'yo noon. Puno ng hinanakit na sumbat ni Ariela. Sweetie, I'm sorry. Look, nakahanda na akong magbago. I'm so sorry, sweetie. Patawarin mo sana ako. I know na nagkamali ako. Pagsusumamo pa ni Jerome kay Ariela. Malagkit niya itong tinitigan. Kay laki na ng pinagbago ng pangangatawan ni Ariela. Kung dati ay para itong dambuhalang baboy ramo, ngayon ay sumisigaw na ang kaseksihan ng katawan ng kanyang asawa. Napakagandang tingnan nito sa bagong ayos ng pananamit. At sa kanya labang napansin ang napakagandang mukha ni Ariela. Kung ganito ito dati, ay hindi niya ito ipagpapalit kay Tanya. Mas maganda pa ito kung ikukumpara kay Tanya ngayon. Tama na rin sa akin ang minsang pagkakamali kong mahalin ka, Jerome. Sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, ay nakalimutan kong mahalin ang sarili ko. Kaya dumating na ako sa puntong napapagod na ako sa pagmamahal ko sa iyo. Ayoko na ng pag-ibig na nakakapagod at nakakasakit. Mas gusto kong sumubok ng isang pag-ibig na walang sukatan. Kung saan ako lang ay sapat na. Kung saan ibinabalik sa akin ng kusa ang pag-ibig na ibinibigay ko. At ngayon ay nahanap ko na yon. Salamat at sinayang mo ko. Salamat dahil noong nawala ka sa buhay ko, natagpuan ko ang isang pag-ibig na wagas at dalisay, na walang hinihintay na kapalit. Napasulyap siya sa seryoso at gwapong mukha na kanina pa nakatitig sa kanya na puno ng pag-aalala. May mga butil ng luha ang pumatak sa mga mata ni Ariela na mabilis niyang pinahid habang tinatanaw niyang palayo ang dalawa na tinangay na ng mga pulis. Nasasaktan ka ba sa nangyari? Naaawa ka ba kay Jerome? Pwede kang umiyak kung gusto mo. Hindi pa natatapos ni Raymond ang sinasabi niya nang biglang lumingon si Ariela at siniil ng halik ang nakaawang na labi ni Raymond. Natigilan ito sandali. Sandali lamang ang halik na yon, ngunit pakaramdam ni Raymond ay dinala siya sa alapap na kalangitan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Ariela. Maraming salamat dahil palagi kang nariyan para sa akin. Salamat at sinamahan mo ako sa lahat ng hirap na pinagdaraanan ko. Salamat at hindi mo ako sinukuan, Raymond. May namumuong luha ang nagsisimulang umaambon sa mga mata ni Ariela. Itinaas ni Raymond ang ulo ni Ariela at hinalikan nito sa kanyang labi. Napapikit ang dalaga habang dinadama ang labi ni Raymond at ikinawit niya ang mga braso sa batok nito. I love you, Ray. Buong pagsuyong namutawi sa labi ni Ariela. Ang katagang yon na sobrang ikinasaya ng puso ni Raymond. Anong sinabi mo? Paus na wika ni Raymond sa dalaga. I said I love you, Raymond Falcon. Tila nahihiyang saad ni Ariela na hindi makatingin ng diretso sa lalaki. But Raymond shouts for joy sa narinig na wala itong pakialam na pinagtitinginan na sila ng mga tao sa loob ng kumpanya. Wow! Maraming salamat po, Panginoon, dahil dininig mo ang panalangin ko. Sigaw nitong may luha sa mga mata, kaya't niyakap ito ni Ariela. You deserve the happiness in life, Ray. My love, I'm sorry. Ngayon lang kita nakita. Ngayon ko lang na-realize na minahal na pala kita. Maluhalo ang wika ni Ariela. Yela, we are never too late in love. Magsimula tayo ngayon. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Bulong ni Raymond sa dalaga. Masayang-masaya rin ako, love. Ang haba ng panahong nasayang ko. Para sana maging masaya kasama ka. Pero naging tanga ko. Maramdaming tugon ni Ariela kay Raymond. Shh! Let's not talk about it.
It's all about the fast now, Yela. Ang haharapin natin ay ngayon at bukas. Gagawa tayo ng bagong kwento ng buhay natin. Isang masaya at puno ng pag-ibig na kwento. Then Raymond pat a kiss on Ariela's head habang inaakay ang dalaga pabalik sa opisina. Marami pa silang dapat na gawin. Kinabukasan ay nagising si Ariela dahil sa maingay na kalampak at sigaw sa labas ng gate ng bahay na tinitirhan nila ni Raymond. Kaya nagmamadaling bumangon si Ariela dahil kilala niya ang boses na yon. Boses iyon ng Yaya Carmen niya. Sigurado siyang nandito ito para pakausapan siyang ilabas si Tanya sa kulungan. Kagad namang naghilamo si Ariela at nagtungo sa labas. Nakikita niyang patakbo itong pumasok sa kabahayan matapos pagbuksan na Raymond. Ariela, maawa ka. Walang kasalanan si Tanya sa'yo. Hindi niya magagawang patayin ng daddy mo. Ariela, palabasin mo ng kulungan ng anak ko. Halata ang pag-iyak ni Yaya Carmen dahil namamaga ang mga mata nito. Yaya, pinatay niya po si Dad. Tinanggalan niya po ng brake ang sasakyan ni Daddy nung araw na maaksidente si Daddy. Kaya hindi ko maaaring palagpasin ang ginawa ni Tanya. Hindi napigilan ni Ariela ang bugso ng kanyang damdamin. Ariela, kapatid mo si Tanya. Kaya't maawa ka. Hindi mo tunay na ama si Sir Donald. Kaya't palabasin mo na ang kakambal mo sa kulungan. Utal-utal at nanginginig na wika ni Yaya Carmen. Sinungaling ka. Hindi napigilan ni Ariela na masigawan ng babaeng nasa harapan niya. Hindi niya matanggap ang sinasabi nito. At saka ang layo-layo naman ang pagmumukha nila ni Tanya para maging kakambal niya ito. Yun ang katotohanan. Sabay ko kayong isinilang noong araw. Si Tanya ay fraternal twin mo. Kaya hindi kayo magkamuka. Kasabay kong nanganak ang asawa ni Sir Donald na si Ma'am Sheila. Pero binawian siya ng buhay. Kaya't pinalitan ko ang anak niya sa pagnanais na magkaroon kayong dalawa ng magandang buhay pagdating ng araw. Kaya ako na masukang yaya sa bahay ni Sir Donald ay para maalagaan ka dahil anak din kita. Tila nang hila ang tuhod ni Ariela sa revelasyon na nalaman mula sa yayang si Carmen na siya palang tunay niyang ina. Hawak niya ngayon ang isang DNA test na nagpapatunay na ina niya nga ito at magkapatid sila ni Tanya. Napakapit siya sa kanina pang tahimik na si Raymond na nasa likuran niya. Pero anong ginawa mo sa anak ni Daddy Donald? Huwag mong sabihin pinatay mo ang batang yon. Nanginginig na wika ni Ariela na parang hindi niya matanggap na pamilya niya ang isang gaya nila, mang walang utang na loob kay Donald Salvador. Ipinaampun ko siya sa isang matalik kong kaibigan na hindi binayaan ng anak na taga-Isla Kawit. Kinakabahan si Raymond nang tumitig sa kanya si Yaya Carmen. Matagal niya nang alam na ampun lamang siya ng mga magulang. Si Raymond, siya ang tunay na anak ni Sir Donald na ipinaampun ko lamang kay Stella na walang anak noon. Patawarin mo ko, Raymond. Napakagulgol ng iyak si Carmen na napaluhod sa harapan ni Raymond. Nanginginig si Raymond sa galit. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga oras na yon. Kaya pala napakalapit ng loob nila ni Sir Donald sa isa't isa noong ito ay nabubuhay pa. Lagi pa nga silang napagkakamalang mag-ama noon dahil talagang tunay niya pala itong ama. Lab, saan ka pupunta? Lab, Ray. Mabilis na pinaandar ni Raymond ang sasakyan at iniwan ang mag-inang Carmen at Ariela na nagtatalo. Nang mag-uumaga na, ay hindi pa rin makatulog si Ariela. Hinihintay niyang umuwi si Raymond. Ngunit walang Raymond ang umuwi sa kanya, kaya napagpasyahan niyang hanapin ito. Kanina pa siya palibot-libot sa subdivision nila, ngunit wala siyang natagpo ang Raymond. Nasaan ka na ba? Bakit ka umalis? Malungkot na nakatanaw siya sa matayog na bundok na nasa dulo ng subdivision. Sa kanya naalalang, dinala siya roon na Raymond noong minsang sobra siyang nasaktan. Nagmamadaling tinungo ni Ariela ang bundok na iyon hanggang sa marating niya ang tuktok at nakita niya roon si Raymond na natutulog ng payapa sa nakalatag na yoga mat. Nakita niya sa paligid ang mga walang lamang bote ng beer. Kaya't naisipan niyang lasing ito. Love? Bulong niya at ipinatong ang ulo sa kandungan niya. Pumapatak ang luhang hinaplos ni Ariela ng buong pagsuyo ang buhok ni Raymond habang ito ay nakapikit. I'm sorry sa ginawa sa iyo ng tunay kong ina. Nakaranas ka ng kahirapan dahil sa kanya nang dahil sa kasikiman nila.
Pero sana huwag mo akong iiwan dahil anak ako ni Carmen. Hindi ako magiging tulad niya at hindi ko hahayaang hindi pagbayaran ni Tanya at Yaya Carmen ang ginawa nilang kasamaan. Magbabayad sila ngayon sa batas kahit pamilya ko pa sila. Napatulo ang mga luha ni Ariela nang maramdaman niyang ginagap na Raymond ang mga kamay niya. Alam kong hindi ka katulad nila dahil hindi sila ang kinalakihan mong pamilya at alam kong mabuti ang puso mo kaya kita minahal. Gusto ko lang talagang mapag-isa sandali. Kumakabog ang puso ni Ariela nang dinala na Raymond ang mga kamay niya sa labi nito. Kaya ka mahal ng puso ko kahit mukha ka pang baboy ramo. Alam kong mabuti ang puso mo, kaya sa tuwing napapatitig ako sa maganda mong mga mata, kagandahan lang ang nakikita ko at hindi ang pangit na baboy ramo. Napatawa ng pagak si Ariela dahil sa kanyang narinig na biro ni Raymond. Maganda pala ako, ba't mo ako tinatawag na baboy ramo ha? Nakangusong wika ni Ariela, sabay kurot sa tagiliran ni Raymond. Ngunit hinuli lamang nito ang kamay ng dalaga at dinala sa mga labi nito. Nagulat na lamang si Ariela nang makitang may isang diamond ring ang naroon sa palasingsingan niya. Will you marry me, beautiful baboy ramo? Bumangon dito sa pagkakahiga at nakikiusap ang mapupungay ng mga matang nakatitig sa kanya. Tuluyang napaluha si Ariela at yumakap sa binatang si Raymond. Yes, I will marry you, love. Naglapat ang mga labi ng dalawa. Ang halik na yon ay naging mas mapusok. Dinala sila sa agos ng matatamis na pag-ibig na pinagsaluhan. Sa pagbukas ng araw sa silangan, ay nagbukas ang panibagong buhay ng pag-ibig ni Raymond at Ariela. Naikulong ang mag-inang Carmen at Tanya matapos mapatunayan sa pagliliti sa korte ang kasalanang nagawa nila. Ganon rin si Jerome, na nangulimbat ng malaking halaga ng pera sa kumpanya ng mga Salvador.